at lahat ng Super Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sila Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Lunes po ngayon, ika-13 sa buwan ng Nobyembre, taong 2023. Sa ating mga headlines, malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. Mas mataas na multa sa mga pasaway na motorista na ilegal na dumaraan sa EDSA Bus Carousel, ipatutupad na simula ngayong araw. Farm gate price ng palay, tumaas pa! Ngayong malapit nang matapos ang panahon ng anihan, ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura. State of calamity dineklara sa 7 bayan sa Oriental Mindoro dulot ng African Swine Fever. Mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program maaari na mag-apply para sa low-income lifeline rate ng Maynilad. Sindikato posibleng nasa likod ng pagdami ng mga namamalimos sa lansangan sa Metro Manila ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ambassador ng Pilipinas sa China ay minungkahi ng isang senador pauwiin bilang pagkondina sa panibagong pangaharas ng China sa West Philippine Sea. 41 Pilipino na lumikas mula sa Gaza dumating na sa Pilipinas kagabi. Super Balita sa Umaga nationwide. Bantay Panahon. Umiiral ang Shareline o salubungan na mainit at malamig na hangin sa Katimugang Luzon. Dulot po nito ang Kabikulan, Aurora, Quezon Province at Northern Samar ay makararanas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Apektado naman ang Hangi-Amihan, ang Cagayan Valley at Apayao na makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pagulan. Umiiral din ang Amihan sa Ilocos Region at mga nalalabing bahagi ng Gitnang Luzon at Cordillera Administrative Region na magkakaroon naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulo mga may hinang pagulan. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo mga pagulan, pagkulog pagkidlat tulot ng Shareline at localized thunderstorm. Bantay Panahon. Ito ang Super Balita sa Umaga nationwide. Pumirmis ka muna dyan, paring Melo. Yung mga ating mga kababayan, huwag muna kayong magpapa-full tank. Kapit. Opo, meron kasing inaasang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa pagtaya ng kumpanyang Uni Oil, posibleng umabot sa 2 piso 80 sentimo hanggang 3 piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 50 sentimos hanggang 70 sentimos naman ang inaasang matatapya sa presyo ng kada litro ng gasolina. Sa pagtaya naman ng Department of Energy, posibleng mabawasan ng piso 65 sentimo hanggang piso 85 sentimo ang presyo naman ng bawat litro ng kerosene. Simula ngayong araw, mas mabigat na multa na ang ipapataw sa mga pasaway na motorista na ilegal na dumaraan sa EDSA Bus Carousel. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Procopio Lipana, sapat na ang ibinigay nilang panahon ng pag-aabuso o pag-aabiso sa mga motorista kaugnay ng mas mataas na multa. Siguro sapat na yung pag-aabiso natin. Unang-una, pag ikaw ay pumasok sa bus lane, talagang intentional na ikaw ay magbabiolate ng batas trapiko sapagkat very specific yan, exclusive bus lane. Ang mga mahuli sa unang paglabag ay pagmumultahin ng 5,000 pesos. Sa ikalawang paglabag, 10,000 pesos ang multa na may kakibat na 1 buwang suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho at sasailalim sa road safety seminar. Sa ikatlong paglabag, 20,000 pesos ang multa at 1 taong suspensyon ng lisensya ang parusa. Kung wala ka talagang kadala-dala at talagang pasaway na motorista ka at nahuli ka sa ika-4 na pagkakataon, 30,000 pesos na ang multa at ipakakansila ang driver's license. Kasabay nito ay nagbabala ang MMDA laban sa mga pasaway na motorista na magtatangkang tumaka sa mga traffic enforcer. Kapag ikaw ay tumakbo sa enforcer natin, meron tayong specific violations dyan. Dagdag. Consider na ang violation mo ay katumbas na ng third offense. Ay 20,000 pesos tsaka 1 year ng suspension ng driver's license. Ang tinig ni MMDA General Manager Procopio Lipana. Samantala, Radio Flash Report. mahigit sa 40 sasakyan, kabilang ang mga sasakyan ng gobyerno. Ito na nga, Loko. na bigyan ng ticket yan. Natikitan matapos dumaan sa busway sa Ortigas, sa Mandaluyong. Mark Makalalad, Mark! Sa loob lamang ng 1 oras ng operasyon ng MMDA, katuwang ang LTO mula 6 a.m. hanggang Wow. 7 a.m. Umabot na sa 47
Kuyang Melo at Kuyang Joel, Bilis. 47 Dami. ng mga sasakyan. Oo, ang, Meron pa ba napawan nangangatwiran na ng dyan, Mark, na hindi nila alam? Yan. Marami. Marami pa rin. Sa kanila nangangatwiran na hindi Aloko. nila alam na epektibo na ngayong araw yung mas mataas na multa. Na yung unang violation nga ay 5,000 pesos mula sa dating 1,000 pesos. Alam mo, sa isang oras na kanilang operasyon dito sa bahagi ng Mandaluyong, ay 47 na nga na motorista yung natikitan. At sa ating naabutan, lima dyan yung Bunot. mga pulis. Bunot, sige. Ay, lisensya lang. Oo. At 5 mga pulis naka-uniforme pa at meron din kanina taga-ahensya ng gobyerno. Nakita Opo. natin pag-asa, DOST pa. Hmm? Oo. Pag-asa, Sasakyan na kanilang gamit. Diyos ko po. Wala siyang Gagalit. pag-asang mapatawaran dyan. Gagalit ha? si Secretary Solidum niya. Naman. Ang sinasabi nga ng MMDA, kung marked vehicle lang ang inyong sasakyan, ikaw naman ay papayagan kung ikaw ay law enforcement agency, PNP at AFP. Pero, ilinawin natin na kung meron kayong official function, meron kayong operasyon na tatakbuhin. Pero kung yan ay gagamitin nyo lamang, pamasok sa inyong mga tanggapan, yan ay bawal. Lalo na kung ikaw ay taga-ahensya ng gobyerno, pagkatapos, gagamitin mo yung itong EDSA bus carousel para makapasok ka ng mas maaga sa trabaho, bawal yan. Meron pa tayo sa MMDA, oh. Ayan, nakita nyo? Ayan, yung likuran, Kuyang Melo, Ayan Kuyang o, Joel. ano to? Talagang taga-MMDA ba ito? Sige, MMDA, kita mo yung uniforme, nakasul pa. Aba, akala niya Oo. exempted siya ha? Ay, akala niya, pero humingi ng Napapangiwi dispensa si Colonel Lebria eh. Patay ka alam yan. mo kasi, ang sabi, Opo. ilang beses na ko'y sinabihan. Nakakahiya dahil ikaw, taga-MMDA ka, pagkatapos, makuhuli mo rin. Kapwa mo rin. MMDA. Naku po. Oo. Yun nga yung mahirap. So, sa kabuuan ng mga nakita natin dito, dun sa 47, sa loob ng isang oras, sa official tally, Oh. 5 pulis, isang taga-ahensya ng gobyerno, yun nga yung pagkasa DOST, Oh. at isang taga-MMDA. Walang taga-media. Wala pa. Wala pa. Wala Hindi, pa. siguro. Oo. Alam kasi ng maaga taga-media kaming yung balita pumesto pa. rito Maaga kaming pumesto rito. Mamumultahan sila dyan. Pero napansin ko lang, napansin namin ni Paring Melo, parang merong kasama ng HPG dyan, no? Meron. Ang Good, makakasama dito ay MMDA, LTO, at HPG. Oo, nagtutulong-tulong sila dito dahil ang daming mga motorista na mga inaabangan. Kumbaga, tinilimbrehan sa kanila para abangan nila. Para yun ay matikitan. Kasama pala dun sa ibang mga palusot na maliban dun sa nagmamadali. Anong palusot? Hindi nila alam no na ngayon yung unang araw ng mas mataas na multa. Oh. At yung iba naman sinasabi, ngayon lang daw sila dumaan dito. Nako, Oo. di Oo. ayos, di first offender sila, 5,000 yung kagad. Basta sasabihin ko dyan, Talaga. sabihin ko dyan, Mark, ignorance of the law excuses no one. Yan, Yan. Ignorance of the law excuses no one. Isang tunay. Oo, at meron naman iba pa mga motorista, maliban doon sa nabanggit natin, mga angkas. Ito yung mga TNVS kung tawagin, yung mga ride-hailing app na may sakay pa ng mga pasahero. Ang ginagawa kasi nila para kumita ng malaki, kasi ang mangyayari dyan, pag dumakas yung Yan, Teka, napuputol-putol lang. nawawala ka, Sige, Mark. sige. Nawawala ka. Mark, Maya, meron pa isa. nawala si Mark. Nawala. Sandali. Sige, meron pa isang nagmamadali. Ito ba? Hindi bababa sa 10 sasakyan na tikitan matapos dumaan sa busway naman sa Cubao ito. Alagatos Alan G! Sa mga oras na to, nagkakasunod-sunod na itong mga nahuhuli pa ng mga tauhan ng MMDA at PNP Highway Patrol Group dito sa pwesto natin sa bahagi ng Cubao, kung nasaan maraming mga pasaway na mga motorista yung patuloy na dumadaan sa EDSA busway. At kabilang nga dyan sa mga nahuli na motorista ay yung nagmamadali dahil mahuhuli o malilate na umano sa pasok sa eskwelahan ang kanyang anak. Galing pa umano sila sa probinsya at namatayan. Hindi rin umano nila alam na mataas na ang multa sa EDSA busway. Ipakinggan natin yung maikipagparehab natin dun sa isa sa mga motorista dyan sa may nahuli dito sa may bahagi ng EDSA busway. Busway. 5,000 na punta ngayon, dati 1,000. Alam niyo yun. Hindi po eh. Kasi galing po akong probinsya, namatayan po kami. Naku! Ayun pong anak ko, ihahabol ko sa school. Oo. Kaya po medyo Opo. So galing pa kayo. Opo, sa Tayabas po. Namatayan po kami. Samantala, ay yan, namatayan. Hindi mo naman pwede ikatwiran yun. Ay, hindi mo rin pwede ikatwiran Basta na maliliit na nagpatid ka anak. sana ng pakikiramay. Kiramay sa namatayan at namatayan kanya. ng bulsa. At mahuhuli na rin kasi yung anak. Kaya yun, Nahuli siya.
nagmamadali na tumaan sa busway. Samantala, maliban dyan, may mga nahuli pang iba pa pang motorista tumadaan sa EDSA busway. Pero dahil sa nakapwesto mga tauhan ng MMDA at PNP, HPG ay nasampulan ng mga ito. Pero may isang kuha tayo dyan na tinakbuhan ng SUV. Naku, ano yun? Automatic third offense yan. Loko. Ito yan. Ayan. Tinakbuhan yung tauhan ng HPG. 20 mil ka kagad Kaya yan. lang, nakalayo, humarurot, papalayo, hindi nahabol ng mga tao ng HPG dahil hindi nakapwesto yung mga motorsiklo nila nasa kabilang bahon na at nakalayo ng gusto yung Nakuha naman yung plate number nun, di ba? Ay, kuha naman. Loko. Natin nakuha nila yung plate number. At dahil unang paglabag, 5,000 piso naman ang papayaran ng mga motorista na natiketan dito sa may bahagi ng Cubao. At sa ngayon, nagpapatuloy pa rin itong ginagawa na panghuhuli, paninikit ng mga tauhan ng MMDA at mukhang nadagdagan pa yung bilang ng mga sasakyan na natiketan dito sa bahagi ng Cubao. Ako siya ng Gatos ng GMA sa Radio DCWB. Dapat ito. Super Radio Flash Report! Super Radio! Ipatutupad na simula ngayong araw ang adjusted mall hours sa Metro Manila na magtatagal hanggang sa ika-8 ng Enero. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority MMDA, magiging alas 11 po ng umaga hanggang alas 11 po ng gabi ang oras po ng operasyon po ng mga mall. Ang pag-aatid naman ng mga produkto ay papayagan lang mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 po ng umaga, maliban lang sa mga perishable goods o yung mga napapanis tulad po ng pagkain. Tuwing weekend lang din po papayagan yung mga mall-wide sale. Layunin po nitong maibsan ang inaasahang pagbibigat ng daloy ng trapiko ngayong Kapaskuhan. Pataas ang farm gate price ng palay ngayong malapit nang matapos ang anihan. Ayon kay Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nasa 30 pesos hanggang 31 pesos na ang bentahan ng kada kilo ng palay. Mula yan sa 28 pesos kada kilo noong Oktubre. Dahil dito, maabot na sa mahigit sa 50 piso ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice sa mga pamilihan. Yung sinasabi natin is yung delivered price. So ang presyo sa more or less Metro Manila ngayon is almost 48 pesos na. So ibig sabihin, ang retail niyan, kung dineliver sa wholesaler, yung wholesaler is a retailer. Yes, sir. Pwede pa siya magbigay ng 50. Pero kung ito is binibigay sa retailer, yung wholesaler magbibigay pa sa retailer, bebenta ng 52 ang presyo dun sa 30 pesos na palay. Ayon kay Sona, sa 30% na lang ng produksyon ang kailangang anihin ng mga magsasaka. Ngunit sasapat naman umano ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa matapos ang taon. So far, up to this year naman, wala tayong problema. And yung mga importer naman, nakikita natin, nag-umpisa na nagpasok. Yung from Thailand and yung iba is from Vietnam. Ang tinig ni Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ilulunsad naman ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang premium rice na mula sa mga lokal na magsaka na ang tawag po ay Lakambini Rice. Ayon po kay Dr. Hazel Antonio, hepe po ng Development Communication Division ng PhilRice, ito ay isang uri po ng bigas na puro, masarap at mataas po ang ani. Gagawin din naman nilang abot kayang presyo po nito para matiyak na matutulungan po nila yung mga magsaka na kumita at mga consumer na makakain po na masarap na uri po ng kanin sa murang halaga. Sinabi po ni Antonio na sa susunod na taon pa nila ilulunsad ang Lakambini Rice dahil inihahanda pa nila ang produksyon po nito para matiyak na sapat ang supply sa sandaling ito'y ilabas sa merkado. Kaya po ngayon, piniprepare natin yung production para po yung mga farmers natin, ito na po yung itanim para next harvest. Madami na po yung supply natin. Locally bred po yan. PhilRice po at saka po IRI ang nag-breed ng variety na yan. Tinig po ni Dr. Hazel Antonio, hepe ng Development Communication Division, Philippine Rice Research Institute, PhilRice. Kanya-kanyang diskarte ng isang grupo ng mga may-ari ng karinderya para walang masayang sa ibinebenta nilang kanin. Yan ay matapos mapaulat na 2 kutsara ng kanin ang nasasayang ng bawat Pilipino kada araw.
Ayon kay Joan Hipolito, Vice Presidente ng Philippine Association of Stores and Carinderia Owners Incorporated, maraming miyembro nila ang sinasangag ang kanin na hindi nabili at muli itong ibinebenta sa kanilang mga customer. Sa hanay namin, kasi maabilidad po yung iba naming miyembro, ginagawa nila, isinasangag nila. Yung kumbaga hindi nila masyadong pinatututong, sinasangag nila. Parang fried rice siya na parang chowpan ang dating. Kasama na ulam dun. O yung sinangag, may ulam na yun. Yun na yun. Oo. Sarap-sarap nun. Ayos. Ay, dinagdag pa ni Hipolito, hindi pa man naisa sa batas ang half-cup rice bill, ay matagal nang ipinatutupad ng kanilang hanay ang pagbibenta ng kalahating takal ng kanin. Kasi nga, dahil nga po nagmahal ang bigas, so yung nasa-serve namin sa kanila, nakalahati, tama-tama lang. Yung kaya lang din ubusin, sinasabi din namin yan sa mga customer namin. Kasi pwede naman kami magdagdag uli pag kulang pa. Ang tinig ni Joan Hipolito, Vice Presidente ng Philippine Association of Stores and Carinderia Owners Incorporated. Isinailalim sa state of calamity ang 7 bayan sa Oriental Mindoro dulot po ng pagkalat naman ng African Swine Fever. Ayon kay Dr. Alfredo Manglikmot ng Oriental Mindoro Veterinary Office, kabilang dyan ang mga bayan po ng Rojas, Mansalay, Bulalakaw, Bungabong, Bansud, Pola at Nauhan. Nakipag-ugnayan na po ang pamahalaan panlalawigan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para matugunan ang problema ng ASF at para matulungan ang mga apektadong magbababoy. 10 lugar sa bansa ang positibo sa paralytic shellfish poison o red tide toxin. Sa inilabas na bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, kabilang sa mga lugar na ito ay ang mga baybayin ng President Rojas, Panay, Pilar at Saplan Bay sa Capiz, Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, Dumangilas Bay sa Zamboanga del Sur, Gigantes Islands at Carles sa Iloilo, San Benito sa Surigao del Norte, Lianga Bay sa Surigao del Sur. Ayon sa BFAR, hindi ligtas kainin ang lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa mga nabanggit na lugar. Gayunman, ligtas naman kainin ng mga isda, pusit at alimango basta't sariwa, hinugasang mabuti at inalis ang mga lamang loob bago ito lutuin. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ang oras po natin ay 24 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Maaari nang mag-apply ng Low Income Lifeline Rate ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4P simula ngayong araw. Ito'y karagdagang diskwento na ibibigay sa residential at residential bulk customers na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa kada buwan. Kailangan din nakabilang sila sa marginalized sector para maaprubahan ang kanilang application. Sa abiso ng Maynilad Water, kailangan lamang nilang ihanda ang mga kinakailangang requirement para makapag-apply. Kabilang dito ang duly accomplished Lifeline Rate Application Form, photocopy ng 4-piece ID at pinakahuling water bill ng account na ina-apply maliban na lang sa mga bagong Water Service Connection o NWSC applicant. Para naman sa mga kwalipikadong aplikante pero hindi nakapangalan sa kanilang account, kailangang magpakita ng proof of residency tulad ng government-issued ID na may address o barangay certificate of residency. Posibleng sindikato ang nasa likod ng ilang namamalimos sa Metro Manila. Last year pa ito pare. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, kabilang rito yung mga katutubo, yung mga indigenous people na dumarami tuwing Pasko. May natanggap kasi silang impormasyon na sindikatong may hawak sa ilang mga namamalimos. Yung nag-recruit sa kanila nandun pa sa kanilang probinsya. Isang grupo sila na dinideploy nila yung mga IPs natin sa iba't ibang lugar. Sa ngayon po ay nagsasagawa na ng investigasyon ng DSWD sa isyong yan. Meron kaming ongoing na investigation ngayon kasi merong isang syndicated group na sinasamantala yung mga indigenous people natin, mga IP natin na mga kababayan. Syndicated yung pagdala sa Manila, kakasuhan natin ng human trafficking. Yun o. Di ba last year pare, may mga nakita tayo na mga nakavan pa. Pinababa sa mga kanto-kanto. May mga nagdi-deploy sa kanila. Hinahakot pare. Tinig po ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, sinabi naman ng Metro Manila Council na hindi po nila napapatunayan kung may sindikato ka sa mga namamalimos. Even when we interview them, no, they would always just say na bumiyahe sila ng Maynila, nagbabaka sakali. So kung meron naman pong mga sindikatong involved dyan, of course, we will refer them
to the police. Tinig po ni San Juan City Mayor Francis Zamora, Pangulo ng Metro Manila Council. Ipinagtanggol ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga ambyenda sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act. Ayon kay Romualdez, sa ilalim ng inambyendahang IRR, mas matitiyak na mapatatakbo ng maayos at mayroong transparency ang MIF nang walang anumang tinatawag na political interference. Ang pagkakaroon din ng otonomiya ng Maharlika Investment Corporation Board ay mauwi sa mas maayos na pamamalakad. Sa ilalim ng IRR, binibigyan si Pangulong Bongbong Marcos ng kapangyarihan na tanggapin o tanggihan ang mga nominadong bubuo sa Maharlika Investment Corporation. Ayon pa kay Romualdez, kapag napatakbo ng maayos ang MIF, tiyak na malaki ang magiging ambag nito sa socio-economic development ng ating bansa. Samantala, Maharlika Investment Fund mas magiging epektibo kasunod ng pag-amyenda sa Implementing Rules and Regulation. Tuesday New, Nanay Tuesday! Positibo ang Department of Budget and Management na gagana na ang Maharlika Investment Fund bago pa man matapos ang kasalukuyang taon. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na sa ilalim ng inamyendahang Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas, mas magiging malaya at bukas ang Maharlika Board sa pagtupad sa kanilang mandato at sa paghahanap ng mga kapaki-pakinabang na investment opportunities o pamumuhunan para rito. Ayon kay Pangandaman, sa bagong IRR ay mapalalakas din ang pananagutan ng mga opisyal ng Maharlika Investment Corporation. Mas magiging bukas at mas epektibo ang pagpapatupad ng probisyon ng batas. Sinabi naman ni Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs, Rafael D.C. Consing Jr., na ang inamyendahang IRR ay naglalayong gabayan ang pagpapatupad ng Investment Act at hindi para magtakda ng partikular lamang na mga patakaran at pamamaraan para sa operasyon ng Maharlika Investment Corporation. Ayon kay Consing, target ng korporasyon na maipatupad ang isang world-class corporate governance framework na ang prioridad ay ang interes ng mga mamumuhunan at ng publiko. Naniniwala si Consing na ang framework na ito'y maglalaman ng mga pinakamahuhusay na practices sa mga pampinansyal na ulat at risk management. Dapat anyang tandaan na ang pangunahing layunin ng MIC ay magkaroon ng independent oversight sa proseso ng financial reporting ng mga kumpanya. Ako si Tuesday Saguniu ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio! Senate Minority Leader Coco Pimentel nagbabala sa galit ng publiko sakaling itutuloy ang confidential funds sa Office of the Vice President at DepEd. Nimfa Rabelo, Nimfa! Super Radio! Hindi na dapat gumawa ang Kongreso ng teknik o pagpapaikot para mabigyan ng confidential fund ang Office of the Vice President at ang Department of Education. Babala ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, magagalit dito ang taong bayan. Ipinunto na nagdesisyon na ang buong Kamara na huwag bigyan ng confidential fund ang OVP o Office of the Vice President at ang DepEd. At mismo si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na ang nagsabing hindi na manghihingi ng ganitong pondo. Kung ibabalik ito pagdating sa Bicameral Conference Committee kung saan nagaharap ang contingents ng Senado at Kamara, papalagaan niya ang publiko at ikasisira ito ng budget process ng Kongreso. Nung nakaraang linggo, habang nasa Senado, iniurong ni Vice President Duterte ang muling paghingi ng 500 million pesos na confidential fund para sa OVP at bukod na 150 million pesos na confidential fund para sa DepEd matapos ang mga kritisismo dito. Sabi ni Pimentel, kapag na-zero o hindi nabigyan ng kahit pisong confidential fund si Vice President Duterte sa ginagawa ngayong batas ukol sa pambansang budget para sa 2024, hindi na pwedeng magpaikot o gumawa ng teknik para malipatan ito ng pondong magagamit bilang confidential fund. Sa isang banda, sabi ni Pimentel, kasunod na dapat bantayan ng publiko ang 13 billion pesos na ipinalalaan ng ehekutibo bilang contingent fund para sa susunod na taon. Kontrolado ito ng Office of the President at ng Department of Budget and Management at lumobo ang halagang ito dahil 7 billion pesos lang ito noong 2021. Nanggaling sa contingent fund na ito ang 125 million pesos na ginamit ng tanggapan ng Vice President at naubos sa loob ng 11 araw noong December ng nakaraang taon. Ginamit yan bilang confidential fund. Ako si Nimfa Ravelo ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Iminungkahi po ni Senator Francis Tolentino na pauwiin muna ng bansa ang embahador ng Pilipinas na nasa Beijing, China. Ayon kay Tolentino, ito'y matinding mensahe ng pagkondina
sa walang tigil na pangaras po ng China sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang mensahe po nito mataas na level ng condemnation po yun. Dahil wala na pong ulo yung embassy na may iwan, although bukas pa ho, nandun pa ho yung ating opisina. Pero paglilinaw po ng Senador, hindi ito nakakahulugan na puputulin ng Pilipinas ang diplomatikong ugnayan sa China. Isa lamang umano itong hakbang upang itaguyod ang karapatan ng Pilipinas. Samantala, hinggil sa rekomendasyon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na i-airdrop na lamang ang pag-atid po na supply sa mga sundalo sa Ayungin Shoal, nanindigan po si Tolentino na hindi dapat magpaubaya ang Pilipinas sa kagustuhan po ng China, lalo na't bahagi ng ating teritoryo ang Ayungin. Mawalang galang na po, kaibigan ko po si Congressman Rufus. Ito po pagpapakita ng tayo naman ang nag-giveaway sa kagustuhan nila. Atin po yung lugar na yun Tinig po yan ni Senador Francis Tolentino. Nanindigan ng Philippine Coast Guard o PCG na lehitimo at naayon sa batas ang resupply mission sa Ayungin Shoal na sakop na exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito'y sa harap na rin ang akusasyon ng ilang opisyal ng China na nanghihimasok umano sa kanilang teritoryo ang Pilipinas. Ayon kay Admiral Ronnie Hill Gavan, Commandant ng Philippine Coast Guard, na ayon ang resupply mission sa international law, United Nations Convention of the Law of the Sea, 2016 Arbitral Award at batas ng Pilipinas. Ang panibagong pangaharang at pambubomba ng tubig ng China ay hindi rin anya magiging dahilan para umurong ang Coast Guard sa pagpapanatili ng kanilang presensya sa West Philippine Sea. Nagpahayag din ng pagkadismaya at kinondena ni Gavan ang panibagong insidente at delikadong kilos ng China Coast Guard. Sa kabila ng insidente, profesional umanong napigilan ng PCG ang bangka ng mga barko at matagumpay na naisagawa ang resupply mission. Mas madalas nang isasama sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal ang mga mas malalaking barko ng Philippine Coast Guard o mas malaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchor Aquino. Kasunod po yan ang panibagong insidente ng pangaras ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sa pinakahuling resupply mission itong Huwebes, binomba ng tubig ng China Coast Guard ang resupply vessel na ML Kalayaan. Sa lakas po ng pambobomba, naabot din ng tubig ang bangka ng Pilipinas kahit magkalayo ang dalawa. Pero matagumpay pa rin nakarating sa Ayungin Shoal ang ML Kalayaan. Umalili muna ang nasabing bangka sa pag-atid po ng mga supply at sa tauhan ng BRP Sierra Madre dahil nasira po yung Onaiza May 2 makaraang banggain ang barko ng China noong Oktubre. Posibleng malagay sa alanganin ang panukalang pondo ng Philippine Statistics Authority at Department of Foreign Affairs kung hindi nito maipaliliwanag ng maayos ang kanilang pag-i-issue ng birth certificate at Philippine passport sa ilang dayuhan. Yan ang sinabi ni Senator Ronald De La Rosa kasunod ng isinawalat ng Bureau of Immigration na may nahuli sila sa airport na hindi mga Pilipino pero mayroong lehitimong passport. Nabanggit din na Senate President yung tungkol sa PSA, ang kanya naman pinapa-recall yung budget ng PSA although nakapasa na, pinabalik niya, ipapasalang niya uli. So, pwede rin natin gawin niya si DFA kung sakaling hindi tayo satisfied sa gagawin nilang yung position paper. Ayon kay Del Rosa, hindi lamang ito sa issue sa loob ng DFA at PSA kundi posibleng banta sa ating pambansang seguridad. Pero pa, magising na lang tayo po mga operative na paraan ng People's Liberation Army ang po mga kapitbahay natin dito na wala na, tapos na tayo. Ang tinig ni Senator Ronald De La Rosa. Samantala, panukalang magkaroon ng dangerous drugs court isinusulong sa Kamara. Isa Vendaño Mali, isa. Super Radio. Isinusulong ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa pagbuo ng Dangerous Drugs Court sa lahat ng mga lungsod at lalawigan sa ating bansa. Sa pag-ain ng House Bill 9446, binanggit ni Barbers na line ng Dangerous Drugs Court na mas mapabilis ang disposition o yung pagresolba sa libo-libong mga kaso na may kinalaman sa iligal na droga at maputol yung iligal na gawain ng binansagang Ninja Cops dahil sa agaran ng susunugin o sisirain ang lahat ng mga nakukumpiskang ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Barbers, batay sa datos ng Philippine Drugs Enforcement Agency o PDEA, nasa 405,062 ang drug cases na naisampa sa mga korte mula noong taong 2000 hanggang 2022 kasama ang mga naihain ng PDEA,
Philippine National Police at National Bureau of Investigation. At sa bilang nasa 28% lamang ang mga naresolba o mayroong desisyon ng korte, habang humigit kumulang 72% pa ang nananatiling nakabinbin. Giti Barbers, ang delay o pagkaantala sa resolusyon ng mga kaso ay nagpapakita na hindi nakatutugon ang mga korte at kung hindi masusolusyonan ay lalo lamang maiipon yung mga kaso at maapektuhan ang sistema ng hustisya na sa kasalukuyan ay usad pagong. Dagdag na mambabata sa kawalan ng drug court ay mabagal din ang paglalabas ng court orders at iba pang proseso kaugnay sa pagsira ng mga kumpiskadong iligal na droga. Babala ng kongresista baka lalo lamang lumakas ang loob ng mga bulok at pasaway ng ninja cops na i-recycle ang mga iligal na droga para gamitin sa pagtatanim ng mga ebidensya o kaya pagbebenta ng mga ito. Ako si Savendaño Mali ng GMA Esperadio DCWB, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Huwag kakalimutan mga kids at sa mga mami kasi kayo ang magpapaalala sa mga kids nyo, kailangan ng Cherry First Syrup fortified with zinc bago lumarga sa kanilang mga eskwela, no ha? Yan pong Cherry First Syrup fortified with zinc ay talaga namang magaling, mahusay na vitamins for kids. Dahil sabi nga ng mga mamis, hindi sila pwede na. Hindi pumapayag na pwede na eh. Kaya naman ang Cherryfer ay gumawa po ng Cherryfer syrup na fortified with zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherryfer na para sa mga kids. Ang Cherryfer syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup. Masarap at magugustuhan po ng mga bata. May CGF, lysine, taurine, and zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala ang Cherryfer, hindi po gamot, hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7:42. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Radio Number 1. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryente-tipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naguhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso.